So ayun na nga, sa sobrang daming ganap sa buhay, ngayon ko lang po maa-upload ang tutorial, pagpasensyahan nyo na. Pero gaya nga ng sinabi ko sa isang video, mahigit isang oras bago namin na-assemble itong table. Kaya matik na hindi ko ma-upload yung buong oras na yon. Pero rest assured na step-by-step guide ang makikita nyo dito sa video. Make sure na lang na naka-follow ka, tapos i-pause mo na lang yung video kung kailangan mo. Kasi yung manual or yung guide na kasama na to talaga is medyo confusing siya talaga sundan, lalo na kung first timer ka. Unang-unang tip ko sa inyo is after nyo mag-unbox, i-organize nyo kaagad yung mga parts nyo para mas mapabilis ang trabaho. At gaya nga ng sabi ko sa previous video, meron na tong inclusion na mini screwdriver para ma-assemble nyo pa rin siya kahit wala kayong tools sa bahay. Pero kung meron naman kayong tools or yung long screwdriver, I suggest na yun na lang yung gamitin nyo kasi mas mabilis yun makatapos. Para sa first step natin, i-assemble natin yung frame ng drawer natin, kaya ihanda nyo yung mga pinakita ko dyan sa video dahil yan yung mga tools na kakailanganin natin. At para hindi kayo ma-confuse sa mga parts na kailangan dito sa first step, i-identify nyo na lang sila sa pamamagitan ng size nila at i-compare nyo sa parts na meron kayo. So una nga, ihanda nyo lang yung pinakamalaking board natin o yung left or right board at idugtong nyo yung unang support board natin gamit ang 4cm pointed screw. Hanapin nyo lang yung mga angkop na butas para sa kanila, madali nyo na lang yung makikita. Syempre, pag naikabit nyo na yung unang support board natin, isunod nyo na din kaagad yung pangalawa at pangatlong support board natin. Pagtapos nyo nang ikabit yung tatlong support board, idugtong nyo na agad sa kabilang side naman yung isa pang malaking board natin, yung left or right board. Sundan nyo na lang po yung mga nagaganap dito sa mismong video kasi madali na lang yung sundan. At kapag tapos nyo na siyang ikabit lahat, eto na yung magiging itsura niya. Ihanda nyo na kaagad yung bottom support board natin dahil yun naman ang susunod nating ikakabit. Make sure lang na hindi mabaliktad ang paglagay nyo. Tignan nyo na lang maigi dito sa video kung saan banda namin siya ikinabit. Kung saan siya pinakaangkop, doon nyo siya ilalagay. At para maikabit nyo yan, 4 na pointed screw ang kailangan nyo dyan dahil tig-2 sa magkabilang sides. At eto na nga, binaliktad na natin siya kasi nakabit na natin yung bottom support board natin. Kaya isusunod na natin agad yung tatlong front support board natin. Kailangan nyo dito yung 6 na 4cm pointed screw kasi tig-1 sa magkabilang sides. Pagtapos nyo nang ikabit ang lahat, ganito yung magiging itsura niya. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa step 2, meron pa tayong parts dito na hindi ko alam kung anong tawag nito. Basta plastic type siya at dapat nasa tabletop nyo to. Kung sakaling hindi pa to nakalagay sa tabletop nyo, sundin nyo na lang yung ginawa namin dito sa video. Sa ilalim ng tabletop nyo, meron pong 6 na butas dyan kung saan ipapasok nyo yung mga plastic na yan. Dahil yan yung magiging lock or lalagyan ng mini fix screw natin mamaya. Pagkatapos ay pwede na tayo mag-proceed sa step 2 natin at yung mga nakikita nyo dyan, yan yung mga dapat yung ihanda para sa step 2 naman natin. Unang-una, ikabit nyo muna yung 4 na mini fix bolt screw natin sa 4 na magkakalapit na butas sa ilalim ng tabletop natin. Sundan nyo na lang yung nasa video at siguraduhin yung ilalak nyo sila ng maigi. Pagkatapos ay pwede nyo nang ilagay yung drawer frame na natapos natin kanina sa step 1 at make sure na hindi baliktad yung pagkakalagay nyo. Tignan nyo maigi yung position dito sa video. Dapat yung bottom board ay nasa itaas kasi babaliktarin natin yan mamaya. Pagkatapos ay kakailanganin natin ang 4 pieces bolt screw natin, tig-2 sa magkabilang sides para ma-lock or ma-secure yung pagkakadugtong ng drawer frame natin sa tabletop natin. Make sure na gagamitan nyo ng screwdriver para mag-lock siya talaga. Pagkatapos ay ikakabit nyo na sa kabilang side naman ng tabletop natin yung table leg frame natin gamit ang dalawang 2.5cm flat screw natin. At pagtapos ng maikabit yung table leg frame natin, isusunod na natin yung 2 pieces supporting iron natin. Ikakabit natin gamit ang 4 pieces 6cm flat screw natin. Make sure na nakatayo yung paglalagay nyo sa supporting iron at hindi nakahiga. Sundan nyo yung makikita nyo dito sa video. At pagtapos na kayo sa supporting iron natin, isusunod nyo naman ang vertical footing board natin at kakailanganin natin dyan ang 4 pieces 6cm pointed screw natin, tig-2 sa magkabilang sides. At para sa next step, isusunod na natin yung horizontal footing board natin. Make sure na naka-align yung butas sa gitna ng magkabilang boards natin, katulad na nakikita nyo dyan sa video kasi dyan natin ilalagay yung unang 4cm pointed screw natin. At para secure yung pagkaka-attach, ilalak natin gamit ang 4 na pirasong 4cm pointed screw natin, tig-2 sa magkabilang sides. At para naman sa last procedure ng step 2 natin, ilalagay na natin ang cabinet cover board natin para may takip na yung drawer or drawer frame natin. Tandaan lang na kung ano yung kulay ng table mo, dapat yun yung kulay ng nasa labas. Katulad na itong amin, dahil white siya, kaya white din ang nasa labas. At pako ang gagamitin nyo dito. Kung ilang piraso, kayo na yung magtatansya kasi marami namang pako ang kasama at wala na kayong ibang paggagamitan ng pako kundi dito lang sa part na to. At yan na yung last procedure natin para sa step 2. As you can see, buong-buo na yung table natin, drawer na lang yung kulang, which is gagawin na natin sa last step or sa step 3 natin, yung mga
mga boxes or yung drawer. Para sa step 3, eto na lang yung mga natitirang parts natin at eto rin yung mga kakailanganin natin. Para masimulan yung last step, uunahin nyo lang yung front board at makikita nyo dyan. May 4 na butas dyan, tig-2 sa magkabilang sides. Gagamitin nyo yung mini fix screw natin at ilalagay nyo dyan sa mga butas na yan. Pagkatapos ay ihanda nyo na rin yung left and right board natin para maidugtong nyo na. May mga butas na yan, magigets nyo na yan kaagad. At kung mapapansin nyo, yung bawat boards ay may linya siya. Make sure na naka-align silang lahat kasi may ipapasok or ipapaslide tayo dyan mamaya. At katulad nung ginawa natin kanina nung ikinabit natin ang tabletop at ang drawer frame, kakailanganin natin ang mini fix bolt screw para mag-lock din ang mga sides na yan. Yung makikita nyo dyan, sundin nyo lang yan. Hindi ko na ipakita dito sa video pala, pero nilock namin yung 4 na yan gamit ang screwdriver, kaya ganun din yung gawin nyo sa inyo. Pagkatapos ay kumuha na kaagad kayo ng isang ace board at ipasok nyo na siya dyan sa linya. I-slide down nyo lang yan, yung pinakita ko sa inyo kanina. Siguraduhin nyo lang maigi na maayos yung pagkakalagay at talagang napasok siya sa butas ng mga linya dyan. At isunod nyo na kaagad yung backboard at gagamitan nyo yan ng 4 na pointed screw para mag-attach or magkadugtong sila. Nakikita nyo naman dyan sa video, may 4 na butas yan, tig-2 sa magkabilang sides. Pagkatapos niyan ay tapos na, buo na din sa wakas ang box natin or ang drawer natin. Uulitin nyo lang yung step natin para mabuo nyo yung 2 pa nating ibang box kasi 3 ang drawer nito. At bago nyo ikabit yung mga drawers natin, gamitin nyo muna yung 6 na metal pins natin, ilagay nyo muna sa drawer frame natin. Katulad na nakikita nyo dyan sa video kasi yan yung magsisilbing stopper ng mga drawers natin para hindi sila mahulog. At pag natapos nyo nang ilagay yung lahat ng mga stoppers or yung mga metal pins natin, syempre pwede nyo nang ikabit yung mga drawers natin. At sa wakas, yun na yung huling yugto, pwede ka nang magpahinga. At eto na nga yung finished product natin, napakasarap sa pakiramdam pag natapos mo na, worth it na worth it. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng video na to, maraming salamat sa panonood at sana ay nakafollow ka na rin sa akin. Yun lang po, thank you, bye!